Wala ng buhay at may malaking pasasahita ang 15 anyos sa si Annalyn Acaso. Ganyan ang sinapit niya matapos umanong gahasain ng 13 lalaki sa Oslob, Cebu. Asa na yung human right? Marami mga kabataan ang nawawala, marami pong nalulong sa droga, marami pong magnanakaw na po uli ang nagsibalikan, at higit sa lahat mga lodi, marami pong napapariwarang buhay ng mga kabataan dahil po sa administrasyong ito. Asa na yung mga nagmamahal sa ating bayan, sa taong bayan, sa mga kabataan? Walang imik? Ito lang tanong ko sa inyo ha. Sino nakita nyo o napanood nyo yung video, anong masasabi nyo sa administrasyon natin ngayon? Masaya pa rin ba kayo? Paano kung sa inyo nangyari ang karumal-dumal na krimen na ipinakita ko sa inyo sa balita ngayon? Ang tanging pag-asa ng ating bayan mga lodi ay mabalik po ang Duterte sa ating bansa. Yo, what's up mga lods? It's Bigay Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Marcos pa rin ba ang sinisigaw ng taong bayan? May ipapakita po akong video sa inyo mga idol, no? At sinadya ko po talaga na palampasin ng 2 araw para po malaman natin kung para po ba sa bayan talaga ang ginagawa nitong mga nasa posisyon na lagi po nilang binabanggit ay para po sa taong bayan ang kanilang ginagawa. Lalong-lalo na po itong Quadcom. Simula po nung naupo si Marcos Jr. bilang Pangulo ng ating bansa at namahala po ito si Martin Romualdez, nagkandaleche-leche po ang ating bansa. Oh, paano ko po nasabi mga idol? May video po kasi tayo nakita na isa pong 15 years old, kung hindi ako nagkakamali, hinalay, ginahasa. Pakita lang po muna natin yung mga nagmamahal daw po sa taong bayan ha. Ito po sila mga idol. Para po malaman ninyo kung ano po ba talaga ang totoong pinaglalaban nila. Kung para po ba talaga sa bayan ang kanilang mga ginagawang hakbang at para po sa ikauunlad ng ating bayan. Yan, pakita po natin, Kabataan Party List, Gabriela. Ito po si Franz Castro, ACT Teachers Party List, na dapat isa rin po ito sa nagkomento po o nagbigay po ng katarungan dun po sa batang nawala ng buhay. O, di ba mga lodi, mga kabataan? O, ito po si Ilago. Siya po ang pinakauna pong nakagisnan kong nakikipaglaban para po sa mga kabataan. Pero wala po silang imik. Sumunod dyan, si Raul Manuel, at meron na naman po silang bagong kinokondisyon na magiging kabataan representative. Yung kulot pong babae na yan mga idol, na tinawag pa po Wicked Witch daw po si BP Sara Duterte. Ito po mga lodi, no? Pinapalabas po nila about po doon sa Talaingod na we stand with Talaingod and mga lodi. Pero nangidnap po sila doon sa Talaingod. Para po sa mga kabataan, panoorin nyo po ito. At para po doon sa mga naniniwala na itong administrasyon na ito, nagmamahal nga ba sa taong bayan? O, ito mga lodi. Sinadya ko pong palampasin ng 2 araw. Balay nyo mga lodi, sa 2 araw na yun, meron na pong mga nagmamahal sa ating bayan na umaksyon dito po sa nangyari karumal-dumal sa babaeng ito. Pakinggan po natin at panoorin. Sensitibo ang aming ibabalita. Ginahasa ng 13 lalaki ang 15 anyos na babae sa Cebu. 13 kalalakihan, mga bata, mga idol. Ginahasa daw po itong babae na minor de edad. 3 araw na wala ang biktima hanggang sa namatay siya pag-uwi sa kanilang bahay. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Wala ng buhay at may malaking pasasahita ang 15 anyos sa si Annalyn Acaso. Ganyan ang sinapit niya matapos umanong gahasain ng 13 lalaki sa Oslob, Cebu. Asa na yung human right? Nagsasalita po ba kayo about dito sa nangyayari sa ating bansa ngayon? Marami mga kabataan ang nawawala, marami pong nalulong sa droga, marami pong magnanakaw na po uli ang nagsibalikan, at higit sa lahat mga lodi, marami pong napapariwarang buhay ng mga kabataan dahil po sa administrasyong ito. Base sa investigasyon, huling kasama ni Acaso ang kanyang boyfriend noong December 9. Nagkayayaang magdisko dahil may pista sa kanilang lugar. Pero magdamag ang lumipas, hindi umuwi ang dalagita. Dito na nag-report ang kanyang mga magulang sa mga otoridad. Ito po mga lodi, yung pinakamasakit na part, no? Yung isa sa anak mo na malawit sa mga gantong klaseng karumal-dumal na krimen dahil wala po silang pakialam. At pilit po nilang tinutulak ang mga Duterte sa mga kasalanan po na nangyayari ngayon sa ating bansa.
Makalipas ang 3 araw, biglang umuwi si Annalyn sa kanilang bahay. Balisa at sumusuka ng dugo. Kinabukasan, nanigas ang kanyang katawan. Isinugod ang biktima sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Kawawa naman mga idol, no? Sa murang edad, nagkaganto po yung batang babaeng ito. Kwento ng biktima sa kanyang ina, dinala siya sa isang masukal na lugar saka pinainom ng alak. Hindi ko mainom kay muli ko na maskwila pa ko kaugma. Yan siya nga, why uso maskwila na to mga laki ko no. Trisig yun. Yan ako ninanawag nga. Dali na mo kay nana sa biktima hong tani. Sabi pa po doon mga lodi, in-interview po yung nanay, sinumbong daw po ng babae na dinala daw po siya sa masukal na lugar at niyaya daw po makipag-inuman at gusto na po umuwi ng babae pero sinabi daw po wala daw pong pasok-pasok. Tinawag na po yung mga kasamahan at sinabi po na may pangalawa na naman daw po silang bibiktimahin. Anak na tinapay, asa na yung mga nagmamahal sa ating bayan, sa taong bayan, sa mga kabataan? Walang imik? Nagsumbong din daw ang anak na pinagtulungan siyang gahasain ng 13 lalaki. Grabe. Sa death certificate ng biktima, hindi matukoy kung ano ang naging sani ng kanyang pagkamatay. Inaantay pa ang resulta ng autopsy. Ayon sa mga pulis, wala pa silang persons of interest. Kino-confirm pa po natin kung anong gano'ng karami talaga yung suspect o kung totoo na marami ba talaga na suspect. Ang naalala ko sa panahon ni Tatay Duterte, mga lodi, yung gantong klaseng krimen, hindi na to inaabot ng 1 linggo, mga idol. Pero bakit ngayon? Nakakainis. Pero giit ng ina ni Annalyn, posibleng sangkot ang boyfriend ng anak sa krimen. Kasi siya nga magmakit ang ginang suspect ba kay para mahimutan akong anak. Iniimbestigahan ng Women and Children's Protection Desk ang Oslo Police dahil may pagkukulang umano sila sa paghawak ng kaso. Ayun mga lodi, di ba? Panahon po ni Tatay Duterte, kapag hindi mo ginawa yung trabaho mo, kawawa ka talagang pulis ka. Bago raw kasi namatay si Annalyn, humingi pa raw ito ng tulong sa mga pulis pero binigyan lang ng referral pang mediko-legal. Wala pang pahayag ang Oslo Police. Anak ng tinapay naman, mga idol. Ganito ba talaga ngayon sa ating administrasyon? Parang hirap-hirap kumuha ng hustisya. Mas pinagtutuunan kasi ng pansin itong administrasyon na to, nasiraan po ang mga Duterte. O, di ba? Dahil nga po sinusunod na nila si Senator Bato, Senator Bongo, at ito nga daw po, papakasuhan daw po ng Quadcom sila Tatay Duterte. Pero yung mga gantong klaseng bagay, mga idol, yung na-rape, may nawawalang mga bata, yung may mga namatay na mga bata, ganyan-ganyan, dahil sa kaadikan, dahil lulong po sa sugal, nagnakaw, ang dami na po mga ganyang balita, pero wala po silang pakialam, mga idol. Mas pinipili po nilang unahin o trabahuin ang mga Duterte at mga nasa paligid nito. Ano? Yung mga tanso dyan, masaya pa rin po ba kayo? Marcos pa rin ba sinisigaw ninyo? Marcos! Marcos! BBM! Ito lang tanong ko sa inyo Nung nakita nyo o napanood nyo yung video, anong masasabi nyo sa administrasyon natin ngayon? Okay pa rin ba? Masaya pa rin ba kayo? Paano kung sa inyo nangyari ang karumal-dumal na krimen na ipinakita ko sa inyo sa balita ngayon? Anong masasabi nyo? Okay pa rin? Sakto pa rin? Kontento na kayo sa pamamahala nitong administrasyon na to? Na wala naman po talaga tayong nakitang improvement? Puro utang lang po ang bansa natin at ang dami na pong nagsilabasang mga adik sa ating bansa lulong sa online casino. Yan ba yung mga pagmamalaki ng administrasyon natin ngayon? Yung mga nagsasabing mahal na mahal nila ang taong bayan, sila po ang daan para po sa kaunlaran. Eto mga taong po ba na to, lalong-lalo na po yung sinasabi nilang nagmamahal po sila sa kabataan, sa mga kababaihan. Wala po silang imik. Yung sinasabi nila tinutulungan po nila yung mga bata lang sa talaingot na sinabi pong kinidnap nila. Sabi nyo, di ba? Concerned kayo sa mga kabataan nun, kaya nilikas nyo sila. Parang ganun yung nangyari. Yung kabataan party list. Anong komento nyo dun sa nakita nyong balita? Wala lang talaga kayong pakialam. Mas inuuna nyo yung inyong sariling interes na ipa-impeach si BP Sara Duterte. Kapag napa-impeach si BP Sara Duterte, isusunod nyo yung Pangulo. Yan naman talaga, di ba? Anak ng tinapay naman, wala na po talagang pag-asa, mga idol. Ang tanging pag-asa ng ating bayan, mga lodi, ay mabalik po ang Duterte sa ating bansa. Yun lang po talaga, wala na pong iba. Kung ayaw nyo po na may gantong klaseng mga balita na wala po silang imik, ibalik po natin ang tapang at malasakit ng isang Duterte na dapat po talaga makaupo si BP Sara Duterte sa 2028. Wag nyo pong paupuin bilang senador yung mga wala pong mga kwentang nakaanib po dito sa mga Marcos, mga idol.
idol, i-straight vote po natin ang PDP laban para po hindi nila mapamunuan ang Senado at iboto po natin yung mga kongresista na nanatili po sa panig po ng mga Duterte. Yun lang po mga idol. Hanggang dito lang po muna. Tingnan po natin, baka bigyan na po nila ng aksyon ang nangyayari sa ating bansa dahil lagi po nilang sinisigaw para sa taong bayan ang ginagawa nila dito po sa mga hearing na nakikita natin. Tingnan po natin mga idol. Hanggang sa muli, stay safe mga lods and God bless you all. Duterte pa rin.